Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito, mayroong post. Ang sabi ni E.S. Bersamin, interes ng publiko inuuna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay. So, posted ito kahapon at reaksyon ng mga tao. Naisip ko bakit nakapag bitaw ng statement si E.S. Bersamin na inuuna ng Pangulo ang interes ng publiko. Siguro dahil sa ang palasyo ngayon, ang presidente, ang Congress, inuulan ng batikos itong mga, lalo na yung nangyari sa budget ng 2025. Grabe. Zero subsidy ang PhilHealth. Tapos ang Pangulo na ang number 1 na dumidepensa. Nagbibigay siya ng, this is my simple guarantee. With or without with or without subsidy ang PhilHealth, I can assure you. Paigtingin pa natin ang serbisyo ng PhilHealth, walang mawawala, hindi magbabago, I can tell you, ganon. So, ayun, PhilHealth, nawala yung purpose, tinanggalan nila ng 50 billion, ang dami, yung dagdag bawas ng So, dahil dito siguro, dahil inuulan sila ng batikos, kaya ganito, nagbigay ng assurance si E.S. Bersamin na huwag kayong mag-alala, ang Pangulo natin is interest ng publiko ang kanyang inuuna. He is a kind-hearted president. He wants to serve, gusto niyang mapabuti ang kalagayan ng Pilipino, something like that. So ito, grabe, ang kanilang mga statement ngayon, tinatawanan lang, hindi na pinapaniwalaan. Example, yung Christmas message ni Speaker Martin Romualdez. Imbes na pasalamatan siya ng netizens, instead na ma-inspire ang netizens, inuulan ng batikos, inuulan ng yung iba pa nga, nagmumura eh. Okay, so ito, tignan natin yung nag-react, people who reacted sa statement ni E.S. Bersamin na inuuna ng Pangulo ang kapakanan, ang interest ng publiko. Okay, tingnan natin Okay, 984 reactions. Ilan ang tumawa? Ilan ang hindi naniniwala? 921. Ilan ang nag-like? Only 28. Okay, ilan ang nagalit? Yung mga emoji. Ang nagalit is 28. Ang lumuluha, 3. Ang nasyak, 2. Ang nag-heart, 1. So, halos 99% sa reaction ng taong bayan sa mga statements ng palasyo, wala na, hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan ang kanilang mga pinagsasabi. Kasi ang sarap pakinggan ang kanilang mga statements. Yung mga lalo na dito sa PhilHealth, number 1 issue ngayon tong PhilHealth. Mabuti na lang at age of social media, naagapan ba yung yung Christmas anniversary ng PhilHealth. Plano nila gagastos ng 138 million pesos. O pag hindi yun nabulgar, hindi na booking, tuloy-tuloy na yun.
Dahil na booking, na social media age, yun, dinisapprove. Yan ba yung ano? Yun ba yung interest ng publiko ang inuuna? Na ang daming nagkakasakit, ang daming nangangailangan ng tulong ng PhilHealth, napakatagal yung pagdating ng reimbursement, napakaliit pa yung ibibigay na tulong. Nakaka-high blood yung in-expose ni Ted Filon na si Aling Elsa, sabi niya, more than 700,000 pesos ang bill niya sa ospital. Naoperahan siya sa PhilHealth Center. 27,000 lang ang 27,000 lang ang tinulong ng PhilHealth. Anong klaseng? Tapos, kung gumastos sila millions, 138 million, isang araw lang na anniversary. Paniniwalaan mo pa ba yan na nito? Interest ng publiko ang inuuna? Ano pa? Example, yung bigas. Kawawa ang mga farmers. Anong ginawa ng palasyo? Nag-issue ng Executive Order number 62. Pinababaan yung tarifa ng imported rice from 35% to 15%. Ang laki ng nawalan na collection. Estimate ng mga farmers group o maabot ng 15 to 16 billion pesos ang nawala mula nung July hanggang ngayon dahil binabaan nila ng tarifa. O anong nangyari ngayon yung presyo ng bigas? Kasi ang promise ng palasyo, bababa daw ng 7 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa pagbaba ng tarifa. O July, nagsimulang bumaba ang tarifa. Presyo ng bigas noon 50. Kumusta ngayon? Bumaba na ba? Wala pa rin. O anong nangyari? Inimbestigahan ng Quintacom ng Kamara. Ang nakikinabang lang ang mga importers, wholesalers, and traders. Sila ang yumayaman. Ang farmers, kawawa. Instead na yung makuliktang buwis sana sa imported rice, maitulong sa mga farmers. Hindi lang lumiit na. Yan ba ang interest ng publiko ang inuuna? Madaling magsalita. Ang sarap pakinggan yung mga assurances nila. Kaya lang, ang problema, pinapaniwalaan na ba ng taong bayan? Ito na nga, halos 99% tumatawa sa statement ni Iis Bersamin na ang Pangulo daw inuuna ang interes ng publiko. Okay, magbasa tayo sa mga comments kasi dito mo makikita yung pulso ng taong bayan. Okay. Alfred Alapad, sabi niya, tanggalin nyo ang ayuda na panandalian lang. Ilagay nyo sa matagalang solusyon ng kahirapan. Pababain nyo ang inflation. Okay na yan sa atin na maliliit ang kita. Yes! Inflation, yun pa pala ang number one Anong ginagawa ng gobyernong ito? Meron ba? Magtatatlong taon na sila. Pataas pa rin yung presyo ng bigas na mismo na yung sikat na artista si John Arcilla, sabi niya, nagmura na siya. Paano na yan? Ako may konting kinikita. Nahihirapan na ako sa presyo ng bilihin. Dati, 5 years ago, yung aking 3 to 4,000 pesos, good for 3 weeks ko na. Ngayon, 1 week, 8 to 10,000 pesos ang kailangan ko para sa aking pagkain. Sabi niya, how much more yung mga maliliit ang kita? Ito na yung sabi ni Alfred Alapad. Ayuda, stop nyo yan. Panandalian lang yan, band-aid. Pababain nyo ang presyo ng bilihin. Stop nyo ang inflation kung talagang interest ng publiko ang inuuna ninyo. Next.
Balde Ricustodio, sabi niya, saan banda po yung inuuna? Bakit ayaw niya magpa-test? Pulburon sa buhok para maniwala ang tao sa kanya. Huwag nyo nang lukuhin ang tao. Sana magbasa sila ng mga comments, ano? Leia Rillosa, sabi niya, Sec Bersamin, huwag nyo po isakripisyo prinsipyo nyo para lang dipensaan si BBM. Alam nyo ang totoo. Natanjog non-repsure, sabi niya, ano? Interest ng public funds ang inuuna nyo para mabulsa. Okay. Kasi yung ginagawa sa Kongreso, nadadamay si PBBM. Yung grabing, alam nyo na, yung nangyayari sa budget sa Kongreso. Damay dito si PBBM. Ramel Solidad, interest kamo ng mga bulsa nyo. Ayan, galit na. John Dameles Mijares, sino pa kayang maniwala sa inyo, Mr. Budolman? Doon kayo magkwento sa Bilibid. Grabe. A.R. Isidoro Rodrigazo, sabi niya, budget nga ng Armed Forces para sa kanilang modernization program, binawasan at inilagay sa hindi nakaprograma na proyekto kuno. Interest ba yun? O na. Luis David Umlas, saan napunta yung gold na binenta kung ang sinasabi Bersamin interest ng Pilipino? Kat Eska, sabi niya, ang taong hanggang salita lang. Marunong magsalita, wala namang gawa. Leklek Meres, sabi niya, ibalik ang budget ng PhilHealth at Malasakit Center kung totoong interest ng mga mamamayang Pilipino ang inuuna ninyo. Yun pa, siniro subsidy na nila ang PhilHealth, inalisan pa ng pundo ang Malasakit Center. Yung dating Malasakit Center na ang daming natutulungan panahon ni PRRD, sakit center na lang daw ngayon. Nandyan pa rin ang facility sa mga ospital, kailang ang pundo wala na. Kung meron mang pundo, dadaan ka na sa mga congressman. Magpalakas ka sa congressman para matulungan ka. Ganyan na po. Yun ba ang inuuna, ang interest ng publiko? Mag-isip-isip naman po kayo. Huwag lang bitaw ng salita. Tanungin niyo ang sarili niyo kung pinapaniwalaan pa kayo ng taong bayan. Tinatawanan na kayo. Ulitin ko itong statement na ito ni Secretary Bersamin. 984 nag-react, 921 tinatawanan lang kayo. Ibig sabihin, more than 99% hindi na naniniwala sa palasyo.